Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Direct po ang mensahe ng inawit ng mga bata kanina, yung kanilang special number. Every knee will bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Because one day, mga kapatid, sabi doon, every eye will see His coming, His second coming. Mapapatunayan na ang Diyos nga natin, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang sinasabi niya kung sino siya. Okay? Ang dapat nga lamang po nating maging kalagayan sa pagkakataon na yon ay nandun tayo sa side o sa grupo ng mga taong tunay na nagpupuri, sumasamba, sumasampalataya, at tunay na nag-aabang sa kanyang pagdating. Hindi yung sinasabi lang ng ating mga bibig na tayo'y mga Kristiyano o mga taong ligtas, kundi nandun tayo sa isang sitwasyon na tunay ngang nakaprepara tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, kung hindi gayon ang ating buhay, we are in a big trouble sa panahon na yon. Maliban sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, gaano mo pa siya nakikilala ng lubos? Marami sa atin, mga kapatid, nandun lang tayo sa kababawan, I must say kababawan, kasi maraming nagsasabi na kilala nila ang Panginoong Jesucristo, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pero nananatili sa dati nilang kalagayan sa buhay. Kaya naman tinatawag natin na ang ganong klaseng kaisipan o pagkakilala sa Panginoon ay nandun lang sa kababawan. Bukod sa pagkakilala mo kay Jesucristo bilang iyong, pakinggan po natin mabuti, itabi muna po natin ang ating mga gadgets, sapagkat ngayon malalaman natin ang mas malalim ang Panginoon bukod sa ating tinanggap na Panginoon at tagapagligtas. Let us listen very carefully. Gaano natin siya kakilala? Sino siya ayon sa Biblia? Sino siya ayon sa salita ng Diyos? Ano ang malalim na pagkakilala mo sa Kanya na nagbubunsod ng tunay mong pagpupuri, pagpapasalamat, at pagsamba? Pinagpapatuloy po natin, mga kapatid, ang ating aralin. Actually, this is part 4 of the message, everything you need is in Christ. Everything we need is in Christ. Jesus Christ is your sufficiency. Ano ibig sabihin ng sufficiency? Ang iyong kasapatan. Okay? Listen very carefully. Jesus Christ is your sufficiency because Jesus Christ is able. May kakayanan siyang ibigay sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Walang ibang pwedeng makagawa mo, kapatid, kundi siya lamang. Hindi ang tatay mo, hindi ang asawa mo, hindi ang kaibigan mo, hindi ang pastor mo. Walang magagawa ang lahat ng iyon para ibigay sa iyo ang lahat
ng iyong pangangailangan. Jesus Christ is your sufficiency because He is able. Kaya niya. Ang tatay mo hindi kaya. Ang asawa mo hindi kaya. Ang pastor mo hindi kaya. Si Jesucristo lang ang able, ang may kakayanan ibigay sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Everything we need in this life and in the life to come, eternity, is in Christ, or shall we say, everything we need in life and in eternity is Christ alone. Siya lang. At yun ang pag-aaralan natin. Bakit naging gano'n? Why should we look on Jesus Christ alone for everything we need? Who is Jesus Christ? We will use the book of Colossians chapter 1, verses 15 to 20, which is entitled, The Sufficiency and the Supremacy of Christ. Kailangan makilala mo ang Panginoong Kristo, kapatid. Hindi lang siya ang Panginoon na tagapagligtas ko. Okay, it is good. Kilala mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero gaano pa kalalim, kapatid? Bukod sa pagkaunawa mo na siya ang Panginoon mo at tagapagligtas, sino talaga siya? Para mailagak mo ang buo mong atensyon, tiwala, pananampalataya sa Kanya. Sino? Si Jesucristo. Colossians chapter 1, verses 15 to 20 says, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things. And in Him, all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on this planet Earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Okay. That is too much. Too much to handle ng ating mga isipan, mga kapatid. At ang isang pastor na kagaya ko ay natatakot na hindi may paliwanag ang kabuuan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Very limited ang mind ng inyong pastor. Walang kakayanan, very finite, para makomprehend at maisa boses o maisa salita ang kabuuan ng kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon
para ideklara kung sino siya. At nang sa gayon, kapag atin siyang nakilala, ay talagang magdulot ito ng kalinawan na magbibigay sa atin ng pagkakataong mapapurihan natin siya at masamba at mapasalamatan sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. Sapagkat kung hindi tayo sasapit, mga kapatid, sa pagkaunawa kung sino talaga ating Panginoon, hindi natin siya kailanman masasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang hinahanap ng Panginoon at tinatanggap niya lamang na pagsamba ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So, who is Jesus Christ? Sino ba talaga siya? One of the strongest statements about the divine nature of our Lord Jesus Christ was written here in the book of Colossians. Well, maraming mga bersikulo, maraming makikita sa salita ng Diyos na nagpapakilala kung sino siya, but one of the strongest, if not the strongest, one of the strongest statements na nagpapakilala kung sino ang ating Panginoong Kristo sa karuruk-rurukan ng kanyang pagka-Diyos ay matatagpuan natin dito sa binasa natin sa Colossae. Hinighlight niya kung ano-ano ang mga katangian at pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. And I have written at least, pag-aaralan natin, I have written at least 9. Okay? Kung sino si Jesus Christ. Jesus is not only equal to God. Hindi lang siya basta kapantay ng Diyos. He is God Himself. Verse 15 says, we will go to our first pagkakakilanlan kung sino ang Panginoon sa Kristo. Sabi ng verse 15, He is the image of the invisible God. He is the image of the invisible God. Jesus Christ is the exact representation of God. Kailangan nating maintindihan yun, mga kapatid. When you look upon Jesus, we see God Himself. Pag tinignan natin ang Panginoong Kristo, nakita natin ang Diyos. Di ba't sinabi niya yun sa isa sa kanyang mga disipulo? Nung sinabi ng kanyang disipulo, ipakita mo sa amin ang Ama at okay na kami. Sinabi niya, hindi ba lagi mo na akong kasama at hindi mo pa kilala kung sino ako? Sabi ng Panginoong Kristo. He is the exact representation of God, the image of the invisible God. Matagal na panahon ang pagkakilala ng sanlibutan sa Diyos ay isang parang alamat, legend, isang being na hindi nakikita, na napakalayo, hindi maabot-abot, hindi mahawakan. Na 2,000 years ago, mga kapatid, nagpakita ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. He is the very image of God. Ang eksaktong representante ng Diyos na nakita dito sa lupa. At mamaya, malalaman natin kung bakit natin tinatanggap, ayon sa pangusap ni Apostol Pablo sa aklat ng Colosas, paano natin tinatanggap that Jesus really is the exact representation
of God. Jesus not only reflects God, He revealed and continually reveals God to us. When Jesus speaks, God speaks. Hindi mo dapat pagdudahan. Pag nagsalita ang Panginoong Kristo, nagsalita ang Diyos. Maraming tao hindi siya tinitingnan sa gano'n. Kaya hindi ginagalang kung ano ang sinabi ng Panginoon. Ngunit ikaw, kapatid, kailangan mong maintindihan na pag nagsalita si Kristo, nagsalita na ang Diyos. Because He is the exact representation of God. Huwag mong babasta-bastahin kung ano ang kanyang sinabi, sapagkat pag nagsalita siya, nagsalita na ang Diyos. So we better listen when Jesus speaks and learn what Jesus is saying, because Jesus is God Himself. When Jesus gets angry, nakita natin sa Biblia, nagagalit ba si Jesus? Nakita na ba natin sa istorya sa Biblia na nagalit si Jesus? When Jesus gets angry, God is angry. When Jesus smiled, ngumiti siya, natuwa siya, God is happy. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pag nagbabasa tayo ng Biblia at nakita natin sa istorya na nagalit si Jesus, ang ibig sabihin ng kapatid, nagagalit ang Diyos. At alamin natin dapat sa istorya, bakit nagalit ang Diyos. Nung nagalit si Kristo, nagalit ang Diyos. Bakit nagalit ang Diyos? We must be aware, mga kapatid, ano ang kinagagalit ni Kristo. Dahil pag nagalit siya, alam natin na nagagalit ang Diyos. Anong kinagagalit ni Kristo? Nung nabuhay si Kristo dito sa lupa, ano ang mga, sa istorya, sa gospel, ano yung mga bagay na kinagagalit niya? At ano yung pinaka nasa topmost na bagay na kinagagalit ng Panginoon sa Kristo? We can enumerate at least unbelief. Ano yung unbelief? Hindi paniniwala sa kanyang salita. Isa yun. Hindi pagtitiwala, hindi paniniwala. Ano pa yung isa? Yung kinakagalit niya sa mga nagsasabi na sila'y mga sa Diyos. Ano yung kinagagalit niya sa mga Pariseo? Mga escriba, teachers of the law. Anong kinagagalit niya? Hypocrisy. Pagpapaimbabaw. Huwag kang mahuhuli ng Diyos na nagpapaimbabaw. Huwag. Bakit? Nagagalit siya. Huwag kang mahuhuli ng Diyos sa church o sa anumang kapulungan ng pagsamba sa Diyos na gumagawa ng mga bagay na pagpapaimbabaw. Huwag kang pahuhuli sa Diyos. Bakit? Nagagalit siya. Napupuot siya sa mga taong
nagpapaimbabaw. Hypocrites. Doing things which seems holy, banal, pero ginagawa nila para sa kanilang mga sarili. You better believe that Jesus Christ, God is angry with hypocrisy, pagpapaimbabaw, at hindi ka makakatakas. Dahil ang gusto ng Panginoon, malalaman natin mamaya na ang pananambahan ay nakapokus lamang kanino? Sa Kanya at hindi sa atin. Sa Kanya. Okay? Kaya mga kapatid, turo sa atin ating Panginoon, hindi lang yung maintindihan natin, siya ang Panginoon at tagapagligtas, kundi sino ba talaga siya? Ayon sa kanyang mga salita na dapat nating igalang. When Jesus is happy, God is happy. Ano yung kinakasaya ni Jesus Christ nung nabubuhay siya dito sa lupa? Ano yung nakita nating sumasaya siya at napapangiti siya? Merong isang instant, kagaya ng napanood natin kanina sa mga bata. Yung mga pagsil, every knee will bow, every tongue confess, Jesus is the Lord. Bumabanat sila ng mga pag-awit na inosente. Purely gustong umawit para sa Panginoon. Inosente. Wala pa sila sa age of accountability na kagaya ng natin. Pero nung isang instance, mababasa natin sa Biblia, lumapit ang mga bata sa Panginoon at sumaya siya. Ngumiti. At sinabi, dahil pinabawalan ng mga alagad na lumapit yung mga bata sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ba't nyo sila binabawalan? Hayaan mo sila, masaya ako sa kanilang paglapit sa akin dahil ang paglapit nila sa akin ay punong-puno ng katotohanan. Jesus is happy with that kind of faith, that kind of trust. Pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala na kagaya ng pagtitiwala ng isang inosenteng bata. Hindi nakukulambungan ng anumang ibang motibo. Hindi nakukulambungan ng anumang pagpapasikat, kundi purely ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon sa Kristo. That's what makes Jesus happy. True worship, true faith, trust, believe in Him, kagaya ng isang bata. When Jesus is happy, God is happy. When Jesus is angry, God is angry. At kailangan maintindihan natin, ano ba ang kinagagalit ni Jesus Christ na nakita natin? At ano ba ang kanyang ikinasasaya? Okay. Point number 2. Verse 15b. Sabi ng verse 15b, sabi ng 15a na tinalakay natin, He is the image of the invisible God. Point number 2, sino si Jesus Christ? He is the firstborn over all creation. Firstborn over all creation. Si Jesus Christ ba created? Mga kapatid, alam na natin that Jesus Christ is creator. Okay? Malinaw sa atin yun. Malinaw sa atin yun, mga kapatid. Jesus Christ is creator. Siya ang naglalang. Nabasa din natin, malinaw kanina, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan
ni Yesu Cristo. He is Creator. Listen very carefully. Listen very carefully. Jesus Christ is the Creator. Pero ang susunod na tanong, si Jesus Christ ba created? Ayan. Malaking ano yan, debate, malaking argumento, pero ibigyan tayo ng isang palaisipan, mga kapatid. Is Jesus Christ 100% God? Amen? He is 100% God. Is Jesus Christ 100% human? O ba't humina yata yung ating claim? Is Jesus Christ 100% God? Ano yung theology natin? Is Jesus Christ 100% human? Of course. He is 100% human. He is 100% God and 100% human. He is the Creator and He must also be created, or else He cannot represent us, or else He cannot die for our sins. The Creator, isang pagkakataon sa istorya ng sanlibutan ay ipinanganak, nilalang. Ako ang nagbibigay, sabi ng Panginoon, ako din ang kukuha. He is in full control. Pwede ba yun? He is God. He can do all things. He is the firstborn, ang unang pinanganak sa lahat ng nalikha, Jesus Christ. Pero ano ang pagkakaiba ni Yesu Cristo sa ating lahat bilang isang tao, mga kapatid? Anong pagkakaiba ng ating Panginoong Yesu Cristo sa lahat ng tao? Di ba? Naging tao siya 100%. Anong pagkakaiba niya? Ha? Bakit siya blameless? The first Adam, sino yung first Adam? Si Adan. Yung kasama ni Eva sa Garden of Eden. Yun ang unang Adan, the first Adam. The first Adam was formed by God, created by God. Ano ang materyales? Anong materyales ng unang Adan? Alabok. Di ba? Lahat tayo, saan tayo nanggaling? Okay, kaya sinabi, pag namamatay ang isang tao, sa alabok pa nanggaling, sa alabok ka babalik. Ang materialis nating lahat, the first Adam and all of us, materialis natin, alabok. Okay? Anong pagkakaiba ni Jesus Christ? Jesus Christ is the only one na hindi nanggaling sa alabok. He came straight, directly from heaven, from God. Okay? Gumamit ba ng sperm cell at ng egg cell? Sperm cell ni Joseph and egg cell ni Mary? But He is 100% human. Totoong tao siya, 100% na tao si Jesus Christ, pero hindi siya galing sa DNA ng tao. Okay? Yun ang pagkakaiba niya sa atin, mga kapatid. Lahat galing tayo sa alabok. Pero si Jesus Christ, the first Adam was formed by God from the dust of the earth, but the second Adam came
directly from heaven. Jesus is the first and the only kind in His class. Okay? Nakikita ba natin mabuti? Pwede bang gawin ng Lord yun? E di tanungin natin, paano ginawa si Adan? Saan ba nanggaling si Adan? Alabo? At sa wala, meron bang nanay at tatay si Adan? Pero nakakreate ang Diyos ng class o kind na kagaya ng kay Adan. Paano natin po questionin ang kakayanan ng Diyos na gumawa uli ng second Adam out of only His power. Okay? Jesus Christ is the first and the only one of His kind. Yun ang pagkakaiba ng ating Panginoon sa atin. He is perfect human, 100%, and perfect God. Okay? Kaya hindi natin siya pwedeng ipantay sa atin, mga kapatid. No one is like Him. Christ has no equal, and He has no rival. Wala siyang kapantay at wala siyang karibal sa ganong klaseng kalagayan. He is the first and the only one of His kind. That is Jesus Christ. That's why He is overall supreme. Hindi natin siya kagaya. He is blameless. Hindi siya nabahiran ng kasalanan ni Adan. Bakit? Hindi siya galing kay Adan. Lahat tayo, nanggaling tayo kay Adan. Kaya may bahid tayo ng kasalanan. Jesus Christ is perfect, making Him the perfect sacrifice for all our sin. Tayo, bilyon-bilyong tao, trilyon-trilyong tao, dahil galing tayo sa makasalanan, patayin man tayong lahat, hindi ito tatanggapin sa langit. Bakit? May bahid ng kasalanan ang ating pagkatao. Hindi kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. He is the first and the only one of His kind bilang isang tao. And then, number 3. Siguro mga 4 na attributes ang madidiscuss natin. Marami ito, pero hindi natin matatapos lahat. Number 3. Sino si Jesucristo? Verse 16a, He is the creator of all things in heaven and on earth. Siya ang lumalang ng lahat-lahat, kapatid. Lahat-lahat. Hindi lang sa lupa, kundi maging sa langit. Ano ang may pagmamalaki natin sa Kanya? Anong pwede mong sabihin, kapatid, na mga bagay na accomplishment mo, credentials mo, ginawa mo, napagtagumpayan mo, na hindi nanggaling lahat sa ating Panginoon, Jesucristo. Even your life, maging ang buhay mo, kapatid, ay nagsimula dahil isang araw nagdesisyon ng Diyos na mag-exist ka sa mundo. Kung hindi nagdesisyon ang Diyos na ikaw ay mag-exist sa mundo, hindi mo rin pwedeng kwentahin o i-account ang mga bagay na nangyari dahil nag-exist ka sa mundo ito. Sino ka man, ano man ang nagawa mo, ang lahat ng yan ay nagsimula dahil isang araw, nag-exist ka
Pero hindi ka mag-i-exist kung hindi nagdesisyon ng langit ang ating Panginoong Jesucristo na mag-exist ka dito sa mundo. He is the creator of all things in heaven and on earth. All creation, including us, including you. Dapat maintindihan mo yon, kapatid. All creation, all their very existence to Christ. Kailangan pagpasalamat natin yun at makita natin ng malinaw, kapatid, na nabubuhay tayo ngayon. Nakakatindig tayo ngayon. Nag-i-enjoy tayo sa buhay na ito ngayon. At dapat nating makita na ang lahat ng iyon ay nanggaling lamang sa Diyos. Sa ating Panginoong Jesucristo. He is the creator of all things. Nothing exists that ever exists without Him. Jesus did not just create, He also sustains His creation. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang nilalang ka ng Diyos, pinanganak ka sa mundong ito, and then afterwards, wala na, tapos na. No. Kinreate ka ng Lord, pakinggan mong mabuti, and He also sustains you. Ibig sabihin, ang pangangailangan mo para continually mag-exist ka sa mundong ito has already been provided by God. Kailangan mo ba ng hangin? O ngayon magyayabang ka sa Lord. Hindi kita kailangan, tanggalin ko nga ang hangin. Kailangan mo ba ng tubig? Magyayabang ka sa, tanggalan nga kita ng tubig. Kailangan mo ba ng araw? Our God not only create you. Jesus Christ not only create you. He sustains you. Binigay niya ang pangangailangan mo, tapos magmamalaki ka sa Kanya na para bang ikaw ang nagkakagawa ng mga bagay-bagay sa mundong ito. No! Matakot ka, kapatid. He is your creator. At nangyayari lang ang mga bagay na magaganda sa buhay mo dahil sinusustain niya ang buhay mo. Knowing that truth, that He is, Jesus Christ is the creator of all things, kapatid, pupunta tayo sa pang-apat. At magtatapos tayo dito sa pang-apat, mga kapatid. Anong pang-apat na katotohanan? Pang-apat? Ayan. Pakinggan mabuti. Okay, kinreate ka ng Panginoon. Nilalang ka ng Panginoon. Nabuhay ka. O bakit ka nabuhay? Bakit ka niya binuhay, kapatid? Bakit? Ang sabi ng verse 16b, pakilagay muna natin verse 16b. Ang sabi ng verse 16b, okay? For by Him, all things were created. Listen very carefully. Things in heaven and things on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him, Jesus Christ. Listen very carefully. All things were created by Him, and ang lahat ng nilalang ay nilalang para kanino? Para sa Kanya. Malinaw ang katotohanan, mga kapatid. Merong dahilan o purpose ang langit, bakit ka nag-i-exist. Bakit nandyan ka? Nandyan ka ba para gagawin ko ang mga gusto kong gawin? I'm sorry. That is not the plan.
That is not the motive of your creation. That is not the reason why you are existing. You are created for Him. May dahilan bakit nandyan ka, kapatid. Everything is made for the purpose of serving Him. Because everything is made for Him. Nakasulat ba yun? Everything is made for Him. So everything is made for the purpose of serving Him. Kapatid, we should digest that truth very carefully para magkaroon tayo ng right thinking, right judgment on things. Paano tayo mabubuhay sa mundong ito? Tandaan natin, kapatid, hindi ka basta pwedeng magdesisyon. Basta ako, gantong gusto kong gawin. Wala kayong pakialam sa akin. Gantong gusto kong gawin. I'm sorry. I'm sorry. That is not the will of God. Bakit ka nabubuhay? I-digest mong mabuti ang katotohanan, everything is made by Him and for Him. Ang lahat nga ng bagay ay nalikha dahil sa Kanya at para sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Sa ating isipan, mga kapatid, what is the meaning of that truth that everything were created for Him? That means, if you are existing, listen very carefully, if your life today is existing out of that purpose, you are in a very big trouble, kapatid. Kung ang katotohanan ay nilalang ka para sa Panginoong Jesucristo, yun ang katotohanan, at nakikita mo ngayon ng buhay mo na hindi ka nabubuhay para sa Panginoong Jesucristo, I'm telling you the truth, you are in a very big trouble. Sana marinig mo, kapatid. You are in a very big trouble. Kung ang buhay mo ay nag-i-exist outside the will of God in your life. Tandaan mo, kapatid, naiintindihan ko yung kaisipan nito. Naiintindihan ko yung gusto ko kasing lumigaya. Gusto kong hanapin ang sarili ko. Di ba ganyan? Gusto kong makita ang sarili ko. Hindi ko matagpo-tagpuan ang sarili ko. Ano ba talaga ang purpose ko? Saan ko ba makikita? Ano bang magbibigay ng significance sa aking puso at isipan, ng contentment? Gusto kong makita. Saan ba ako pupunta? Ano bang gagawin ko? Yan ang laging kapritsyo ng isipan natin kung hindi natin kilala ang Panginoon. Anong sinabi ng Psalms chapter 37 verse 4? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Anong sinabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom and His righteousness, and all other things will be added to you as well. Ano palaging sinasabi ng Lord na mauuna para makilala mo ang iyong sarili at matagpuan mo ang iyong kaligayahan? Anong una dapat palagi?
hanapin mo siya. Bakit? Siya ang creator mo. Siya ang nakakaalam kung paano ka liligaya, kapatid. Kahit maghanap ka ng hanapin mo ang sarili mo sa kung saan. Flight ka dito, flight ka doon, puntahan mo lahat, magpakasaya ka, hindi mo matatagpuan. Kanino mo matatagpuan? Kay Jesus. Kay Jesus Christ. Because the plan is, I will create all things, and all my creation is for me. Ang mong isipin na mahahanap mo at makikilala mo ang sarili mo sa pamamagitan ng mga desisyon mo sa sarili mo. No. Makikilala mo ang sarili mo kung una mong makikilala kung sino si Jesucristo. Pag nakilala mo si Jesucristo, makikilala mo ng lubusan ang sarili mo. Malalaman mo na ikaw pala ay para sa Kanya. At pag namumuhay ka ng para sa Kanya, that is the life that you've always wanted. Yun pala ang buhay na hinahanap mo, na hindi mo matagpo-tagpuan sa pamamagitan ng sarili mong desisyon at ng iyong isip. Matatagpuan mo lamang pala yun kapag nakilala mo ang Panginoong Jesucristo na naging dahilan bakit ka nag-i-exist sa mundong ito, kapatid. Marami pa niyan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah.